tatay kay mama. Nak, tatay. Oo, pupunta tayo. Sir James.
tayo na pinakabukas. Our most gracious Heavenly Father, we come to you at this moment with thanksgiving and praise. We thank you for coming together to worship you. May your Holy Spirit be with us as we listen to your words. We remember today the pain and suffering of the cross and all that Jesus was willing to endure, so we could be set free. You paid the price, such a great sacrifice to offer us the gift of eternal life. Thank you, Lord, that by your wounds we are healed. Thank you that because of your huge sacrifices, we can live free. May we cherish this day as a reminder of God's boundless mercy. Ito't binigyan mi, ito't itutuloy mi, ipanag-serve mi, itikagbasa. Pagtuwag ng ako kada kami, ikanalus ang puso. Kaya kapabalik, pagtuwag ka rin kami, pagkakya. Kaya sa ganan na kami. Tignan ni amin na ito, yung kapalang tinagan ni ako, Jesus. Amen. Ang tuwag ni Maymoon, tas kantahan tayo ni Hito ang pagmaya. Thank
ket makipagkapya kayo iti Dios babalin kan Hesus Kristo. May kayo ket may kayo ti baro at iksa kan sa inyo. Amen tayo. Napasalamat Diyos, awatin ni at nagtuma ay usip-usip ka namin. Sa rinti ni Cruz mo, mamabot ka ng iba-ibada na awan sa sarili. At dahil ganito sa amin ang mapabunot at itutundo at pagtakber ng aming kapasama at ito. Tulungan na kami mamabot ang mga milis at sakarapo at nakakanayon kada kami. Pakawalan na kami gano'n kada ganito ang nalipatan ni kay papanang ipanakailan sa Jesus the Lord. Amen. Panagayan Diyos Tinubu. Dahil pinaro itinamnama kadatayo ang magsat at nagayin. Anong umangang tayo ti Apo, kitipuno tayo lagi di basbaso tayo may kuwana. Si Aaya ang mamakaway. Sa kayo itigilin pinaya dinamakswate. Welcome tayo lahat sa aming mag-celebrate ng 7 last word of our dear Lord Jesus Christ when He was hung on the cross. At ito announcement tayo for our Easter Sunday celebration. Ulitin natin, 4:30 a.m. po. Wala na po yung 9:30 natin. Dire-diretso po yan sa ating divine service. Easter Sunday kantata by the temple choir, followed by egg hunting and a fellowship breakfast, and of course the gift giving activity. At malungkot po namin pinapaalam na ang ating minamahal na Sir Henyo, yung Henyo Arsinas ay pumanaw na po kaninang umaga sa edad na 84. Nangalag na po siya and he met already his creator. Ang update po ay sa bahay nila Ipuburol dito sa San Antonio. Ang sabi po nila kanina po, o'clock pa po darating sa bahay nila. Yes, afternoon. So, wala po tayong update kung kailan yung ating service. Malalaman din po natin at ipopost po natin sa ating mga group dyan. So, sa gitna ng ating mga selebrasyon ay may kalungkutan sapagkat mayroong nawawalay o nawala sa atin. Ngunit naniniwala tayo na si Sir Henyo ay nasa ating Panginoon. So, yun po ang ating mga announcement and concern. And muli, welcome tayo sa ating pananambahan this Good Friday or Biyernes Sunday. Po, ang ating mga mensahe ay mula po sa manipot ipipito ang mauni abalikas ni Jesucristo. Sagana tayo magpipuso at panunod tayo, mas bigyan tayo tungo na abalikas. Manipot kay Mark Joseph Lange.
pastor kahapon kung ilang minutes po yung allotted time per speaker. Kasi po, kapag nag-lecture po ako sa mga barangay o sa schools, minimum po ng aking pag-lecture is 30 minutes. And maximum po is 1 hour. So, ready po ba kayo? Ready po ba kayo? Hey. Kuya RJ, pang suyo ito muna. Ayan. Nakakataba at puno-puno ng saya ang aking puso ngayong hapon. Bakit? Kasi po, it is roughly siguro mga 10.5 decades. 10.5 decades. Mula nung huli po ako nakatayo dito po sa inyong harapan upang magbigay ng mensahe patungkol po sa pitong huling salita ng ating Panginoon Jesus. Kung aking maaalala yung aking message noong 15 years ago, yung last word, Father, I commit eternance, I commit my spirit. So, noong December po kasi, hinahanting pala ako ni Ma'am Lisa. Kaya lang, hindi niya ako mahuli-huli. Kaya naman nung Christmas Eve, itay lang natiligon, kawan-kawala ako. Kaya ni Ma'am Lisa, kabatch na ni Hepe. So, siya baka lang ni Hepe, basta si Kati Lisa mag-saw. So, anong ulit mo 7 last words ko na? Tingnan lang naman, Ma'am ating Father, forgive them for they not know what they are doing. Kaya kung agay, ang buwa o minatlo, first pala siya. So, napaisip ako, kung 15 years ago, ang aking mensahe yung last word, so this year is, ako naman po, first word. Okay po. So, handa na po kayo? 30 minutes po na. Okay po. Naka-flash na po. Ayan. Sa Luke chapter 20, verses 33 and 34, when they came to the place called the Skull, they crucified him there along with the criminals, one on his right and the other on his left. Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And they divided up his clothes by casting lots. Pamilyar ba tayo sa Wednesday bilang panahon ng pagsisisi? Ang katunayan, naririnig natin ang mga kanalang magsisi at maniwala sa Evangelyo. To repent and believe in the gospel. Sa panahon ito, tayo ay humihingi ng kapatawaran. Kapatawaran para kanino? Para sa ating mga kapatid na nagkasala sa atin at para sa ating Diyos na tayo mismo ang nagkasala. Pero madalas, sintigas ng bato ang ating mga puso. Pakitanong nga po yung mga tabi nyo. Pusong bato ba? Hindi po ba? Sintigas ng puso, sintigas ng bato ang ating puso pagdating sa pagpapatawad sa ating mga kapatid. Lalo na kung ang kanilang nagawang kasalanan ay hindi basta-basta. Meron na kasaluhan sa Ingles na to forgive is to forget. Pero naniniwala ako na karamihan po ng mga kababaihan sa kalanang history, sila po ang matatawag kong best historians. Alam mo bakit? Kasi naman,
Nalpas na karoon din. Malaking tanto, ulit-ulitin ang tupad. Agree? Uy, narinig ko yung mga malalaking tanto. At meron din niyang kasabihan na ang Diyos nga nagpapatawad. Tayo ba kaya? Sa kanyang sinabi, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sa tingin po ninyo, hindi nga ba nila alam ang kanilang ginawa? Hindi ba kilala naman nila si Jesus bilang isang matuwid at magaling na guro? Hindi ba alam din nila ang kanyang mga ginawang milagro? In Matthew chapter 27, verses 15 to 18, ating pong basahin. Now, it was the governor's custom at the festival to release a prisoner chosen by the crowd. At the time, they had a well-known prisoner whose name was Jesus Barabbas. So, when the crowd had gathered, Pilate asked them, which one do you want me to release to you? Jesus Barabbas or Jesus who is called the Messiah? For he knew it was out of self-interest that they had to hand Jesus over to him. Nagkabali nga ba si Pilate sa kanyang pagdinig? Di ba nagsigawan yung mga tao? Tinanong niya, sino gusto niyo ang pakawalan mo? Si Barabbas o si Jesus? Anong sabi? Si Barabbas. Hindi kaya ganito si Pilate kasi nga si Barabbas, Jesus din ang kanyang first name. At ating Panginoon ang pangalan ay Jesus. Di kaya siya nagkamali sa kanyang narinig. Was it a mistake or is it a sin? Ating pong ipagkumpara ang ibig sabihin ng dalawa. Ang salitang pagkakamali at ang salitang kasalanan. Mistake is an unintentional error, often due to lack of knowledge, carelessness, or simple slip-up. A sin, on the other hand, is a deliberate choice to do something wrong, often with awareness that it is wrong. Mabalik po tayo sa sinabi ng ating Panginoong Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sila nga ba'y nagkamali o sila ba'y nagkasala? Kayo po ang bahala magpasya. As Jesus hung on the cross, suffering a brutal and unjust death, he uttered the words, Father, forgive them, for they know not what they are doing. These words were spoken not in anger or bitterness, but in deep compassion. In the face of cruelty, he chose to intercede for his executioners. Jesus' plea to the Father shows his unwavering commitment to mercy. It was a moment of grace offered to those who did not even realize the weight of their actions. This statement reflects the core of Jesus' teachings throughout his ministry. He taught his followers to love their enemies and to pray for those who persecuted them. Now, he practiced what he preached in the most extreme circumstances. By forgiving those who crucified him, Jesus demonstrated that forgiveness is not a feeling, but a choice rooted of love. His words challenge believers to consider how they respond to hurt and injustice. But how many times should we forgive or ask for forgiveness? Ilang beses na ba tayo dapat humingi ng kapatawaran at magpatawad? In Matthew chapter 18, verses 21 and 22. Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall
or sister who sins against me? Up to 7 times? Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 77 times. Madalas namin narinig ang numerong 7 sa Biblia, di ba? Ngunit alam po ba namin ang ibig sabihin nito? In the Bible, the number 7 is often used to symbolize perfection, completion, and divine wholeness. So, ibig sabihin pala, base sa ating napakinggang scripture or Bible verse, Matthew chapter 18, verse 22, we should forgive those who sinned against us unlimitedly. Kasi nga sabi, tinanong ni Peter, Panginoong Jesus, ilang beses ba dapat ako magpatawad? 7 beses ba? Ngunit anong sinagot ng ating Panginoon? Hindi 7 beses, kundi 77 beses. Ibig ko bang sabihin, okay lang na paulit-ulit tayo magkasala? Agree po ba kayo lang? So ano ba dapat ang ating gagawin upang masabi natin na we are worthy of the word forgiveness? In Hosea chapter 14, verse 2, take words with you and return to the Lord. Say to him, forgive all our sins and receive us graciously, that we may offer the fruit of our lips. Hosea chapter 14, verse 2 is a call for the people of Israel to return to God with sincere hearts. It urges them to bring words of repentance, not just outward sacrifices. The verse emphasizes asking God to take away their sin and to accept what is good. Instead of animal offerings, they are to offer the vows of their lips, showing genuine devotion. This verse highlights that God desires honest confession and a restored relationship more than ritual alone. In Psalm chapter 32, verse 5, then I acknowledge my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. Ang nagsasalita mo dito ay si King David. Psalm chapter 32, verse 5, speaks of the freedom that comes from confessing sin to God. King David says he acknowledged his sin and did not hide his iniquity. He openly confessed to the Lord, and in response, God forgave him. This verse shows the power of honest confession and God's readiness to forgive. It reminds us that healing and peace begin when we stop hiding and turn to God with a sincere heart. Jesus' first word from the cross invites reflection on the nature of divine forgiveness. It shows that God's mercy extends even to the most undeserving. This act of forgiveness was not just for the Roman soldiers, but for all humanity. In that moment, Jesus became the bridge between God and sinners. His words made a powerful reminder that forgiveness is at the heart of the gospel. But the forgiveness of God through Christ doesn't come only to those who don't know what they are doing when they sin. In the mercy of God, we receive forgiveness even when we do
know what we are doing. God chooses to wipe away our sins, not because we have convenient excuses, and not because we have tried hard to make up for them, but because He is a God of amazing grace, with mercies that are new every morning. Kanta yun, di ba? Sometimes, in our relationships with others, the only thing more difficult than humbling ourselves to ask forgiveness is to truly grant it. Sabi mo nga po kanina, to forgiving is to forget. To fully forgive, to not let resentment continue to linger inside of us. Jesus' last words remind us that God's forgiveness knows no boundaries. We need God's help and grace to be able to forgive in such a way. Bago po tapusin ang ating reflection, meron po akong inihanda awitin para po sa inyo naway magustuhan po ninyo. Title po nito is Forgive Me. Forgive me.
for the second word. Today, you will be with me in paradise. Message through song from Mr. and Mrs. Magdalasa Sansa. Magandang hapon po sa ating lahat. Huwag po kayong mag-alala, iiklian namin.
called your mother by a name. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Hindi ko first time. It's my third time na sa Ukanyayo about 7 last word. So, Ajay, sinauni mo kuma. So, Ajay, nasa last year. 7 years ago, I think. Ajay, writers. So, itat kami, isa iti, may tatlo na last word of Jesus. I-share ko kanya. So, ang ikatlong huling hininga ni Jesus ay makakalaman sa 1:19, verses 26 to 27. Ganito ang sinasabi. Pagkapitan ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad na kanyang hinihingi, ay sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Nang kagayoy, sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At buhat ng oras na yaon, ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sarili tahanan. Ito pong ikatlong salita ng ating Panginoon ay patungkol po sa pagmamahal. Pagmamahal ng ina sa anak. Kahapon sa sermon ni Pastor, tungkol din sa pagmamahal. So sabi nga, si Jesus ay nabuhay na mayroong selfless love. Unconditional love. Yun yung dinedemonstrate doon sa buhay niya at doon sa nangyari sa kanya sa krus. And even sacrificial love na hindi natin basta ito may pamparanas sa iba. Pero ang ating Panginoon sa pagkakapako niya sa krus, ginawa niya ito para sa atin. So, ang ating teksto, ang sabi, "Babae, narito ang iyong anak, at narito ang iyong ina." Ito ang isa sa huling salita ni Jesus na punong-puno ng pagmamahal, ng pagpapahalaga, punong-puno ng habag o awa, sa pagitan ng isang ina sa anak at isang anak sa ina. Makikita natin sa senaryo noong siya ay nakapako, noong si Jesus ay nakapako sa krus, makikita na napakalaki ng pagmamalasakit ng kanyang ina na si Maria at si Jesus yung isang anak. Nasasantayin iyon na nalalapit ang kanyang kamatayan. Si Jesus ay nagawa niyang ihabilin ito sa kanyang alagad at kaibigan na si Juan, na tanggapin at alagaan si Maria bilang ina at tanggapin si Juan bilang ina. Alam kasi ni Jesus kung paano nagdudurog ang puso ni Maria sa matinding sakit na nararanasan niya that time. Imagine, ang isang ina na nasa sinapupunan pa ng kanyang anak. Diba, ninanurture na natin, check up, ganyan isang ina na alagaan, kumakalit, hindi tayo gagawa ng pwedeng ikasama ng pinagdala natin. So, ganun din si Maria noon. Hanggang sa kaisilang si Jesus, nakaisip, hanggang sa siya ay nangaral, at ito na nga, yung moment na nasa krus na siya. Bilang isang ina, isa itong espada na tumutusok sa kanyang puso, na nakikita ang paghirap ng kanyang anak habang umaagos ang luha, na nanininig ang boses. Hinihiling na sana siya na lang ang ihalili kay Jesus, na siya na lang ay isama sa namamatay. Buong pagkatao niya sa sandaling iyon ay nakatuon sa paghihirap ni Jesus habang nakapako sa krus. Sinabihan ni Jesus si Juan na alagaan ang kanyang ina. Inihabilin niya ang ina katulad ng paghahabilin sa lahat ng tao na mayroong higit pa sa Kristiyanong buhay pagkatapos nating mailigtas. Kailangan mong maalagaan. Ipinangako ni Kristo ang
Ipinangako niya, naaalagaan niya kahit na sa ating lokal na simbahan. Walang makabubuhay ng Kristiyanong buhay na walang pag-aalaga at pagmamahal ng lokal na simbahan. Iyan ang katotohanan na madalas nalilimutan natin. Ang ikatlong huling salita ni Jesus ay hindi lamang natutungkol sa relasyon ng isang ina, kundi para rin sa ating mga tao. Inihahalin niya tayo sa bawat isa bilang anak at magulang upang magtulungan at magdamayan. Sa ating pananampalataya kay Jesucristo, itinuturo din sa atin na sa tuwing nangangailangan ng ating kapwa, pinansyal man, material man yan, ay handa po sana tayo iabot ang ating mga kamay upang sila ay damayan sa kanilang paghihirap. Mga pighati, pangungulila at kawalan ng pag-asa. Ihatid natin ang pagmamahal ng Diyos sa kanila upang magkaroon muli sila ng lakas, pananampalataya at buhay. Sabi nga, let's spread love at all times. Tayo nga ay nilikha ng Diyos na may purpose sa mundo. Kaya tinatawagan tayo ng Kristo upang gampanan natin ang ating misyon at magpahayag ng salita ng Diyos upang magbigay ito ng pag-asa sa iba. Ibig piniparating sa atin tungkol sa kanyang 7 last word na kahit mawala o maihiwalay ang isang anak physically sa isang pinakamamahal na ina o sa isang magulang, hindi ibig sabihin na mawawala na ang koneksyon natin sa isa't isa. Panatilihin ang koneksyon natin kay Jesus. Paano natin gagawin? Lagi tayo manalangin. Maglaan ng panahon para sa pag-aralan ng kanyang salita. Isapamuhay ang kanyang mga salita. Makigay sa mga gawain ng ating simbahan. Maglingkod tayo sa Diyos. Ating bigyan ng pagpapahalaga o importansya ang ating Panginoong Jesus na namatay sa krus upang matubos tayo sa ating mga kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nais niya na hindi mawawala ang koneksyon natin sa Diyos na sa kabila ng ating mga kasalanan, kagaya ng sabi ni Makmat kanina, na tayo na paulit-ulit na ginagawa mga kasalanan, nagagawa pa rin niya tayong patawarin. Na ating alalahanin ang ginawa niyang sakripisyo at misyon para sa atin. Nawa ang kanyang dugo, hirap at buhay ang ating pangahawakan para sa kaligtasan. Ito ang magiging connection natin sa Panginoong Jesus. Amen. Salamat. The next word, my God, why have you forsaken me? A message through song from the temple.
the report, items by Lawrence Sisson. Magandang hapon po sa ating lahat. Kung si Makmak po ay 30 minutes, ako po ay 1 and 1.5 hour po. Pahabaan daw po kasi ito. Baka sakaling ako po ako mananalo. Ang ikalawang wika na mula sa bibig ni Jesus ay ang kanyang pagpauhaw. Sa libro ni Juan, chapter 19, verse 28, pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na nga. Upang matupad ang kasulatan, nauuhaw ako. Mayroong isang sisidlang puno ng suka, kaya naglagay sila ng isang esporang basa ng suka sa isang tukod ng soko, at kanila inilagay sa kanyang bibig. Isang kabaliwan. Isang napaka-nilawag na larawan ng Diyos. Ang makapangyarihang may kapal, ang kanyang lalamunan ay naliliit dahil sa uhaw. Nakapanginilaw ang manilig ang tain na ito mula sa mga labi ng lumikha ng tubig, bahis, ilog, lawa at dagat. Nakapangilawag makitang ang nagsabing siya ang tubig ng buhay ay tuyong-tuyo. Paano nangyari ito? Bakit nagkaganon? Nauuhaw ako! Daing ni Jesus. Pero bakit hindi na ipinamalas ang kanyang kapangyarihan sa mga sandaling ito ng simpleng pagpauhaw? Hinayaan ni Jesus na siya ay nauuhaw kaysa gumawa ng kababalaghan. Dahil higit pa sa kapangyarihan ng Diyos, ang misteryong nais niyang ibunyag. Na ang Diyos ay makapangyarihan, ay hindi misteryo para kalinuman. Talagang makapangyarihan ang Diyos, ngunit kahinaan ng Diyos ay laging misteryo para sa lahat. Nais ni Jesus na makilala natin siya bilang kung ano siya talaga. Siya ang pag-ibig. At si Jesus ay Diyos siya. Siya mismo ang pag-ibig. Ang nais matutong magmahal ng tunay na dapat tumulad kay Jesus. Dapat siya mag-uhaw. Walang sukat ang wagas na pag-ibig. Hindi ito kaya sukatin linuman at anuman. Hindi ito nakasalalay sa panahon. Mahal na ngayon. E bukas paano? Ibang usapan na yan. Ito ang dahilan kung bakit ang tao umiibig dahil sa kapangyarihan na sa iba't ibang anyo ay di tunay na umiibig. May simula at wakas. Sabi na nila, walang forever. May simula at wakas ang kapangyarihan. Hanggang kailan na ba matagal ang ganda, talino, at yaman ng tao? Sa ngayon na maraming humahanga sa talas ng isip mo at husay ng iyong pananalita. Pero tatanda ka rin. Magiging kulyanin ka din. May makikinig pa ba sa'yo? Ngayon batang-bata ka, maganda ka. Kaakit-akit. Pero tatanda ka rin. Kukulong mo ang dalat. Pumuputi ang puso. Yuyo ko ang katawan. Mag-aamoy lupa at mawawalan ka ng asin. May magnanasa pa kaya sa'yo? Ngayon ang dami
marinig. Maraming sumusunod-sunod sa'yo. Maraming gustong umutang. Maraming gustong magpasalamat. Maraming nag-iimbita. Maraming nagsasabing kaibigan ka at kamag-anak ka. Pero, pag naghirap ka na, may makakakilala pa kaya sa'yo? Ganyan ang tao mong umiibig, tumatagal ang pag-ibig niya hanggang meron kang naibibigay. Ngunit hindi yun pag-ibig. Ang tawag natin dyan ay suhol. Hindi na numuhol ang Diyos dahil unang-una, hindi siya nasusuhulan. Hindi natin mabibili ang pag-ibig niya. Bakit ba tayong pamahalin ng Diyos? Dahil ba maganda tayo? Dahil ba mabait tayo? Dahil ba mabago tayo? Dahil matalino tayo? Dahil ba malapit tayo magpaguloy sa simbahan? Bakit? Bakit tayo mamahalin ng Diyos? Wala lang. Basta mahal na mahal tayo ng Diyos. Ito ang problema na hindi natin matanggap. Ayaw natin tanggapin at ang ating mga kahinaan. Winatas natin ang ating panahon at lakas sa pagpupuri ng Diyos. Mga kapatid, narito ang Diyos na nauuhaw. Diyos na naghihingalo, tubuan, puspusin, itinahiya, nilakit, nauuhaw at nagmamahal. Karapat-dapat pa ba sa kanyang pagmamahal? Amen. Thank you. The sixth word, it is finished. A message from Psalm 25.
Pagbasa ng ating 7 last word nito ay mula sa Luke 23 verse 46. May And when Jesus cried with a loud voice, he said, Father, into your hands I commit my spirit. And when he has said this, he breathed his last. This is the word of the Lord. Praise be to God. Maupo na po tayo. Purihin ng Diyos. Napakakulay ng mga salita ng ating Panginoon na ibinahagi sa atin ngayon. Ang lahat po ay binigyan ng paraan upang ating maintindihan kung paano natin ito isasabuhay. Mula doon sa saganang pagpapatawag ng Diyos, sa pag-uutos sa atin sa pagmamahalan, hanggang ipakita ng ating Panginoon sa kanyang uling wika, yung sinasabing, a testament of trust and surrender. Mula pa kanina ay hinipo na ng Diyos sa inyong mga puso. Upang sa gayon ay nagpapanibago kung iaalay natin ang ating mga buhay sa Panginoon. There's no greater love than this na ibinigay ng ating Diyos. Ano ba yung naaral natin sa lahat ng ito? At dito sa Testament of Trust and Surrender. Una, we have to ultimately trust in God. Jesus' final words demonstrate complete trust in God the Father. Even in the face of death, He entrusts His Spirit into God's hands, signifying His unwavering faith and dependence on God. Sabi, habang tayo lumalago sa ating pagiging tao, habang tayo lumalaki, natututo sana tayong mag-isa. Natututo sana tayong tumayo sa sarili nating paa. Pero bukod sa turo ng mundo ito, pamangit ang matapang ka nga, sa loob ng pagiging Kristiyano ay makikitang matapang ka nga kung ang iyong pananampalataya ay hindi naaalis sa pagkapit sa Diyos. At ikaw ay umaasa sa kalakasan ng ating Panginoon, that your journey in life will be victorious kasi kasama mo ang ating Panginoon. Amen ba yun? To be able to trust at tumawag sa Panginoon, you have to surrender, to submit to God. This verse highlights the importance of surrendering our will to God's plan. Jesus' willingness to submit to God's will, even in the midst of suffering, is a powerful example for us to follow. Sabi nga niya, kung pwede lang pong alisin ang aking pagdaraanan, pero sinabi din niya na my will but thy will be done. At palagi na dapat may pag-asa sa Panginoon kahit pa sa harapan ng kamatayan. Sabi nga natin, itong mga nakakahuling araw, at churchman natin o kaibigan natin, napansin ba natin harvest time? Panahon ng pag-uwi ng karamihan sa mga taong nagtitiwala at nagpapatuloy na sumasandal sa Diyos. Hindi man natin ka-church o ka-church man natin, pero medyo malalapit, ano?
kanilang mga pag-iis. Ngunit kahit ganoon, yung Father into thy hands ay binibigyan tayo ng hope in the face of death. Jesus' words offer a message of hope and assurance. Even in the face of death, he surrendered to God to the point of life beyond the physical realm, where our spirit is safe in God's care. Di ba natin alam kung gaano mahaba ang buhay natin? May talagang takot sa mga mangyayari sa buhay natin. Pero binibigyan niya tayo ng pag-asa na sa harapan ng kamatayan, hindi ka dapat matakot. Sapagkat ipapatapos naman ng Panginoon ang mga gawain ibibigay niya sa atin. Ayon sa haba at ikli ng buhay na binigay ng Diyos sa atin. Ang kailangan lamang ay manahan tayo dun sa kalakasan ng pananampalataya, the power of prayer. Jesus' final words are prayers, demonstrating the importance of communication with God in all circumstances. Even in the most difficult moments, we can trust to God in prayer for strength. Kailangan natin yan. Guidance and peace. Ang isang tunay na taong malakas at lumalago sa pananampalataya ay umaasa at sumasandal sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Hindi niya ito na iwawala sa kanyang puso. Sapagkat ito ang nagbibigay ng ilaw sa kanyang dinadaanan. Napakarami ng pagsubok sa buhay. Hanggang sa tumanda ka nga, sinusubok ka ng panahon. Tinitignan ng Diablo kung kakayanin mo pa ba? Talaga bang malakas ang pananampalataya mo? Sapagkat sinabi nga sa banal na kasulatan ng Diablo ay parang milyon umakapungan. No? Na nais magsama doon sa kanyang kalalagyan ng mga taong hinalal na ang Panginoon, tinanggap na ang Panginoong Jesucristo. Ano bang gagawin natin? O di maging ilaw ng ating buhay, ang ating pananalinan. Kaya nga, pray without ceasing. At maging ilaw ng ating mga buhay ang kanyang mga ginawa, ang kanyang mga salita. Maging kung ito ay hanging bridge, kumapit kang mabuti, magkabilang hawak. Siguro kahit na mayroong magsasayaw o isasayaw mayroong hanging bridge, maaaring matakot ka. Pero nakita mo naman na matibay, na matibay ang pagkakagawa. Kahit na tumalbog ka, hindi ka mahuhulog. Sapagkat kasama mo ang Diyos. Hanging bridge ni Lord yun. Yung ating mga pagsubok sa buhay. Basta kahit lang sa ating Panginoon. This verse challenges us to examine our own faith and trust in God. Are we really willing to surrender our lives and spirit into His hands? Handa na ba tayo? Trusting in His plan and purpose. Natatapusin mo yung ibinigay sa iyong ministeryo sa panahon ito. Pag-aalaga man ito ng ating mga mahal sa buhay, o ito man ay pagtanggap mo, pagsisimula ng pagtanggap mo sa mga taong hindi mo kayang tanggapin. Na ang bawat pitong wika ay nire-reflect mo sa buhay mo, sa gawain mo. Kung gayon, we can find peace, strength, even in the midst of life's challenges, knowing that we are held securely in God's loving embrace.
Mula pa kanina, ang dakila at pasaganang pag-ibig ng Diyos ay nais niya para sa ating lahat. But we have to do our part. And we are accountable. Wala mang hinihintay na kapatid ang ating Diyos. Pero napakarami niyang sinabi noong kahapon, noong isang linggo, ang pinakamaganda doon, ikaw ay ilagay niya sa kalagitnaan ng komunidad na nandun ka para makipakita mo kung sino ang ating Panginoong Jesucristo at magkaroon ng kabuluhan, hindi lamang paulit-ulit taon-taon ang pitong huling wika, ngunit nagpapanibagong lakas at binibigyan ka ng sandalan upang magpanibago, maging mas patience, maging mapagmahal. Don't worry. Ang laban mo ay laban ng Diyos. No? Ang ating Panginoon, ang ating tagapagtanggol. Kailangan lang matibay tayo sa pananampalataya at buo ang puso natin. Wholeheartedly, we are remembering those 7 words on the cross na dahil sa kanyang pag-ibig at dahil ngayon tayo'y tumugon sa dakilang pag-ibig na itinatawag niya para sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Amen. Praise God. Tayo po ay buko at manalangin. Aming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Our loving God, in the quiet stillness, after reflecting on Jesus' final words, into thy hands, we commit our spirit in one accord, O Lord God, Father in heaven. We surrender ourselves completely into your loving kindness. We acknowledge our weaknesses and our needs for your strength. We trust in your unwavering love and mercy. In the face of uncertainty, napakarami namin tanong sa buhay nito, lalo na ng mga kabataan. Pero you will pour to us your Holy Spirit. Be our constant companion, guiding us towards righteousness and leading us into deeper relationship with you. We thank you, Lord, for your boundless love and for the gift of salvation on the cross. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tangan daw, inawat kami sa Kristo, anatay, gamatungan, gapong kadagibas-basok tayo. Inatot tayo marunagwa natin, bigyan tayo, kung nagtipong natin at panugan tayo, tas kantahan tayo, itigin mo, itipanakay mo.
Manalangin tayo. O Diyos, mula pa kanina, tinanggap po kami lahat. Ang aming mga buhay, sa pagpapatawad mo sa amin, na kung minsan ay hindi namin alam ang aming mga ginagawa, ngunit nagpapatuloy kang binubuksan ang aming mga discerning spirit. Nagpapatuloy na pinatatalino sapagkat binubuksan mo kami ng wisdom ng Panginoon upang magawa namin ang mga bagay na nais mo para sa amin. At kahit kami ay hindi worthy, Panginoon, dyan sa paradise na inihahanda mo para sa amin, pero ang iyong dugo na tumigil sa bantigan, Kalbaryo, ang nagbigay sa amin ng karapatan upang tanggapin ang buhay na walang hanggan. Hayaan mo, Panginoon, sa pamamagitan nito ay dumaloy ang pagmamahalan. Panginoon, inaakit namin kaming lahat na narito. We are siblings, Panginoon. Sa ilalim ng iyong pagmamahal, Ama namin sa langit. Ang aming mga ama, ang aming mga magulang, ang aming mga ina, kaming lahat ay punin mo ng pag-ibig upang makapag-ibot kami sa isa't isa ng buong kapakumbabaan. Panginoon, ikaw nga po ang maglalagay sa puso namin na palagi ka namin hahanapin sa bawat sandali ng aming buhay. Na hindi ka namin iiwanan ng pananampalataya nito na kahit nasa gitna kami, Panginoon, ang mga pagsubok sa buhay. Palagi kami mauuhaw sa iyong mga salita. Palagi kami na lalapit sa tubig na nagbibigay buhay. Panginoon, hanggang matapos ang aming mga buhay, Lord God, isuko namin sa iyo. Wala nga lang nakakaalam ng mga panahon ito. Panginoon, sa iyong mga kamay, itinatalaga namin ang aming buhay. Sapagkat ikaw lang ang nagmamay-ari. Tinataas ka namin, pinasasalamatan. Narito ang iyong mga anak, Panginoon. Hawakan, patatagin at palakasin sa pananampalataya upang maihayag ang mabuting balita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tanggapin niyo ang pagpapala ng Diyos, ang kanyang kalakasan at ang kanyang dakilang pag-ibig, at maihayag niyo may katapangan ang mabuting balita sa lahat ng nangangailangan. Dalhin niyo ang kanyang kalakasan at ang kanyang banal at santong Espiritu ay sumayin niyong palagi